I'm anxiety. I'm also of you. Who the heck are you? I'm Envy. Look at your hair. Oh yeah, not happening. Fella? That's embarrassment. He's not really big on eye contact or like good talking, but Guys, he's a welcome really back to my sweet guy. channel. Well, This is Rose, a licensed guidance counselor. So, kahapon pinanood namin ang Inside Out 2 at ito ay sequel ng Inside Out 1. Napanood natin sa Inside Out 1 yung growing up, yung batang character dito at meron siyang mga emotions na basic emotions for growing up children. Una si joy, tapos dumating si sadness and then anger. And habang siya ay lumalaki, no, nagkakaroon ng issues doon sa mga emotions, no, sa katawan niya. And ang kwentong ito anyway is about new emotions na dumarating sa isang 13 years old na bata. 13 na si Riley dito. And ang naging pinaka-active na dumating na emotion sa kanya ay ang anxiety. Anxiety, ano ba yung anxiety? It is a mental condition characterized by excessive apprehensiveness about real or perceived threat, typically leading to avoidance behaviors and often to physical symptoms such as increased heart Anxiety rate. ay isang or overthinking, no? Pinakita nila dito na overthinking, na takot siya na ma-disappoint niya ang kanyang mga magulang, takot siya na matalo siya sa game, takot siya na hindi siya matanggap ng kanyang friends or new friends. Kaya nga nandito sa edad na to na si Riley ay nasa point na mas mahalaga sa kanya ang mga peer, no? So malakas yung peer pressure sa kanya to the point na nagkaroon siya ng anxiety. And then of course, dumating din si embarrassment. Bilang teenager, no, napaka-importante sa mga bata na hindi sa edad na teenager, importante sa bata yung kanilang image, no? Doon kasi na bibuild yung kanilang image. So importante na hindi na natin sila pinapahiya, no? Kasi defensive sila. Okay, so pinakita dito sa Inside Out 2 na si Riley ay naging defensive at naging sarcastic siya. No? So instead of accepting yung mga karanasan niya before, na dati daw ay favorite na yung band na yan, pero dahil sa kailangan niyang maging in, no, sa kanyang bagong kaibigan, gusto niyang maging belong dun sa mga popular na group, na yung popular na group na yon ay hindi in sa kanila yung band na yon. So naging sarcastic siya. Ito naman ang ibig sabihin ng sarcasm. Ang sarcasm ay tumutukoy sa paggamit ng mga salita na nangangahulugang kabaligtaran na talagang gusto mong sabihin lalo na upang mapang-insulto ka. Okay, so napakaganda. Cartoon lang ito pero napakadaming lesson na makukuha natin, realization or aha moments about how to understand our emotions. So, dito, nag-Jollibee, nagbida-bida si anxiety to the point na si Riley ay hindi na niya kaya, no? Kapag nagkakaroon kasi tayo ng anxiety, merong physiological effect tayong nararamdaman. So dito si Riley naramdaman niya yung abog ng kanyang dibdib. Dahil sa gusto niyang sumikat, gusto niyang ma-accept dun sa bagong group niya sa sports, nag-overcompensate siya. Anong ibig sabihin ng overcompensation? Ito ang ibig sabihin ng overcompensation. Ayon sa Oxford Dictionary, overcompensation is take excessive measures in attempting to correct or make amends for an error, weaknesses, or problem. Example, he was overcompensating for years about the future. To the point na si Riley ay muntik nang na-breakdown. Okay? Buti na lang nagawa ng paraan ni na joy, sadness, and anger na maibalik, no, si Riley sa kanyang core. Okay, lesson learned guys. Kapag tayo ay nasa punto na we are lost at parang dahil sa pakikisama,
no? Dahil sa job natin, dahil sa mga roles na kailangan nating gampanan, dahil sa expectation ng society, nakakalimutan natin kung sino talaga tayo. All we have to do, guys, is to reflect, pause, stop, and find your core. Sino ka ba talaga? No? Dito sa movie na to na Inside Out, si Riley, ang kanyang core is, I am good. Ikaw, ano ba yung core mo? Hanapin mo. Lahat tayo ay may mga emotions. Kailangan natin tanggapin yung ating mga emotions. Huwag nating kimkimin yung mga emotions natin. Yeah, we should know how to manage them. Pero we have to recognize them. We have to accept that we are experiencing them. Or else magbe-breakdown po tayo. Yan ang isang lesson na pwede nating makuha sa Inside 2. Okay? Yung ending po nito is nag-embrace, the group hug, yung lahat ng mga emotions. Kasi lahat po ng mga emotions na to ay importante sa ating well-being or else magbe-breakdown po ang isang tao. Kung malungkot po tayo, tanggapin natin na malungkot tayo and then malungkot tayo for a while. Kung masaya tayo, we should be happy. No? Kung nagwa-worry tayo, and then it's okay, no? Kung malungkot tayo or takot tayo, it's okay. No, importante is we are still coping with it. We know how to handle or manage it. Importante, guys, is you should know how to recognize your emotions. Alam natin kung paano recognize ang ating emotions. Huwag natin silang i-deny, no? Dahil magkakaroon tayo ng emotional issues sooner or later. At kapag naman sa palagay mo ay hindi mo kayang i-handle to, please seek a professional. Ang mga binabanggit ko dito, guys, disclaimer lang, is for general information only. No, hindi siya pwedeng palitan ng isang advice or tulong ng isang professional mental health provider. Please seek mental health provider kung sa tingin mo ay hindi mo na kayang i-handle ang iyong mga emotions at nakakasagabal na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay or trabaho. So sana may natutunan kayo kahit konti lang sa aking sharing ngayon, sa aking aha moment sa Inside Out. Panoorin niyo po ito, napakagandang movie. Bye! Kami guys, manood na. Inside Out. Diba yung pila? Grabe. Kami sa SM, cinema. Si Bea. Nag-enjoy ka, Bea? You like it? Ang ganda rin si Mufasa, Bea. I want to watch it. Ang ganda mo, di ba? So, ano lang. Ay. Ayan, guys. Ang ganda ng pila. Ay, grabe. Buti na lang mauna na kami ni Bea.